agad. Kaya lang, nag-worry lang sila. Sir, yung mga taong hindi mo naman personal na kilala, tulad ng karamihan na yung mga viewers, na yung mga fans Opo. at supporters, ano ang naging reaksyon nila sa balita na yan? Well, ang nababasa ko lang hindi rin sila naniniwala. Yung iba naman nagko-condolence na, no? Lumabas ng balita na ako'y patay na. So, sinasagot ko sila, hindi buhay pa ako. Yung mga ganon. Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Gusto ko lang alamin, pero wala akong means na alamin kung paano Kung ang Meta nga, walang masyadong means para alamin Napansin ko kanina sa tanong nila, Congressman Gutierrez Sir, ni-report niyo po ba yung fake news na ito? I mean sa Facebook, sa Meta? Hindi na po. Hindi na po. Lately ko lang nalaman na kinakailangan pa palang i-report mo para umaksyon no sila. Kailangan pang i-report. Actually, pagkatapos nung kumalat na kayo ay pumanaw na, marami din po ang nag-fact check, no? Na organisasyon para siguraduhin na may tama yung kumakalat sa inyo na balita na kayo ay pumanaw na. Paano naman po yung mga social media website, no, Mr. Vice President, kung saan kumalat yung mga post na ito? May mga gumawa ba sila na paraan para matigil o matulungan kayo para i-correct, no, yung mga ganitong klaseng fake news? Meron po bang mga tumulong na mga website? May mga tumulong po bang mga individual para kayo'y matulungan na pagsawata itong mga fake news na kumakalat sa inyo? Again, may means kami para maharang kaagad yung mga fake news na yan because nakikita nila ako sa television na nagbabalita pa rin ng live. So, that means, yun ang patunay na, hey, buhay pa pala si kabayan nagbabalita pa ng live. Yun ang sinasabi ko na kami ay maswerte pa ang katulad namin personality. But ang kawawa ay yung walang means para maharang kaagad nila mga fake news na lumalabas against them. Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibilidad ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news. Tingin niyo po ba, kabayan, merong responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakaapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako dun. At naniniwala din akong negosyo ito Pati na po sa mga vlogger, kaya sila naingganyong mag-vlog, ay dahilan sa kumikita rin sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito dito. Pati ang Meta, alam naman nila yun. Negosyo nila yun So, tingin niyo po, hindi lang sa content creator o nag-post ang sole responsibility pagdating din po sa mga post na pinopost nila. Pati rin po ang Meta. Opo. Meron tingin niyo, meron din pong responsibilidad. Yes, patungkol sa mga post na ilalagay sa kanilang platform. Mahalaga po yun. Dahil silang means para may pakalat yun Wala namang iba. Sila rin kung Facebook, kalimbawa, Facebook lang ang magpapakalat niya, wala nang iba. Facebook to Facebook, yung may mga Facebook. So, naniniwala ako na ang Meta ay malaki ang responsibilidad. Thank you, Mr. Chair. Re-reserve ko po yung aking mga katanungan sa susunod na round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat, Mr. Vice Are there President. any other members who would like to ask questions to the former Vice President De Castro? I understand Honorable Roman is inclined to ask questions. May we know from any... Nagpalista po si si General Honorable Roman. But it seems that Lumabas.
Ayan. Dito po. So the next interpolator is Congresswoman Geraldine Roman. Ay. Kabayan. Hindi ko naman kayo interview. Magandang hapon po, Mr. Chair, ang aking mga kasamahan sa Kongreso at ang ating mga resource person. Today, we are celebrating the 4th TRICOM meeting, whose aim is to eventually eradicate fake news by means of state regulation. What have we established in these past 4 meetings? What has become obvious to all of us is that the different social media platforms lack a uniform regulation that would require them to, number one, establish a legal entity in our country. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang ilang social media platforms po natin ay walang physical presence sa ating bansa. Wala rin po tayong isang regulation kung saan nasasaad na ang kanilang perang kinikita ay dinedeclare o binabayaran ng corresponding tax. Pero hindi ko na po panghihimasukan yan sapagkat yung aspekto ng taxation ay beyond our objective here in the TRICOM. Also, we do not have a regulation that will actually establish the duties and obligations of the different social media platforms in relation to the other stakeholders, such as the content creators. Paano po ba ang relasyon ng mga social media platforms sa content creators? Also to the advertisers, digital advertisers. Also to the government itself. It is this void that I think that our committee can be most useful to regulate the social media platforms. I know I am thinking ahead, but this is how we work. We look at the problem, analyze it, while toying with the possible solutions that come up from different members. So we can regulate social media platforms. But to actually regulate the area of content creation is potentially and most probably unconstitutional. In my research, I have discovered that any kind of state regulation over content creation should pass the strict scrutiny test that will be actually applied by the Supreme Court or any corresponding court if the constitutionality of this state regulation is questioned. So from a pragmatic point of view, mas mabuti pa sa puntong pa lang ito, alam na natin kung ano ang haharapin kung tayo ay magkakaroon ng state regulation over content creation. Why? Because content creation is the expression of our fundamental right to free speech. And this is guaranteed by the Constitution. We cannot regulate opinions. We cannot regulate how and what content creators should produce. But we can regulate social media platforms by empowering them and requiring them to act as gatekeepers by establishing guardrails. To give you an idea kung ano po ang magiging problema kung tayo ay magre-regulate ng content creation, ay yun ho, mangyayari, magdedemanda to, question sa Supreme Court, at by default, actually, it will be considered as unconstitutional. Dahil automatically, we are dealing with a fundamental right, the right to free speech and the right to expression. And the government will have to state and prove and establish a compelling reason, which is rather difficult. So, if you were to ask me, and this is something that I've been wanting to tell my colleagues, if we are to regulate, let's regulate